afternoon mga ka-agritibits, ka-farmers, ka-manlalon, ka-magsasaka. Time check 5:27. Ayan, kagaling natin nagsundo. At yan na ang palay natin sa 61 days mula nung nailipat tanim. At nabunot kasi po yan ng 15 days. Okay, so 16 to 17 days na naitanim. Kaya yun yung nagtataka kayo siguro kung bakit 61 days ay pa isa-isa pa lang yung lumabas sa natin. At napakainam ngayon, ang ganda na naman panahon, no? Oh, yan, no? Maganda. Kaya ang ganda, yung sikat ng araw ay napakaganda pinang-disinfect sa kung mayroon man mga bakterya, fungus dyan at viruses, ay ang laking tulong ng tubig ulan para i-disinfect yan, maging strong din yung ating palay at makapagluto ng maayos. Yung photosynthesis niya napakaganda. Tingnan nyo, kung sa oras ng alas 5 napakaganda tumingin ng palay dahil kanyan, dry na dry at napaka-strong. Ayan yung inbreed natin, no? Kita nyo? Ayan, bagalan natin. Nakikita nyo yung mga tulos. Ang gagawin siguro natin ngayon, ikot ulit tayo. Pupunta naman tayo dun sa kabila. Pero baka hindi ko na may videos. Titignan natin yung mga tubig doon. Kailangan may sapat na tubig. Okay, dahil palabas, papunta tayo sa panicle exertion to flowering stage. Sumasabay na po yan. Wag nating bitinin. Ulitin natin, wag nating bitinin sa sustansya. Yan naman yung LP 937 natin. Ayan, ng Pro-Agri-Seed Corporation. Napaka-healthy, oh. Ayan, may palabas na, oh. Ayan yung pagitan nila. Diba? Oh, ayan. Kita nyo, nakikita nyo na kung gaano ka-healthy yung tanim natin gamit yung protocol po natin na may support na Yieldmore all-purpose foliar fertilizer ng AIMC. Ayan, main benefits nandyan na, marami pong main benefits, maraming ingredients. At ito naman yung LP 2096 natin ng Pro-Agri-Seed Corporation. Ayan, bagay na bagay sa foliar po natin yung hybrid, okay, ng LP ng Pro-Agri-Seed Corporation. Tignan nyo, yung LP 2096 natin, oh, napakaganda. Lapit pa natin. Main benefits ng Yieldmore. Ayan. Main benefit, pakibasahin nyo na lang. Ayan po. Korean technology made in the Philippines. Okay. Hango yan sa Korean technology na gawang Pilipinas, formulated ng AIMC. Ayan, no? Nakuha na natin yung planting height ng LP variety natin na 102 to 106 cm po ay nakuha na natin. Yan, mas mababang parte kasi itong LP 937. Okay? Ayan. LP 2096. Ayan, ha. What you see, it's what you get. Kung ano po yung nakikita ninyo dyan, ay yun din yung pag-alaga po natin ng maayos. Yung mga gustong sumubok ng protocol natin, ayan, mas powerful yung magiging protocol natin sa wet season, gamit yung mga LP variety pa rin, at yung mga matulungan natin yung ibang hybrid pa na gusto nyong gamitin. Yan, i-combine natin yung protocol ko at protocol ni Master Ernesto Martin na umani ng 281, kasi ang gusto nating abutin ngayon yung 300 para man masubukan dito sa region to, umani ng 300 kaban per hectares. Kaya ganoon lang, sharing is caring. Kakat na natin at magbibit use tayo at iikot tayo. Tignan yung mga patubig, tignan yung mga pilapil, butas ng kuhol, kiwet, ayusin, at tignan pa yung mga damo sa pilapil at lilinisan natin. Ayaw ko kasi nang may pamahayan ng peste dyan sa pilapil. Okay, at tutubuan ng damo, siya pang papatayin next cropping. Kaya ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid Page. May in-upload po tayo dun na bago. Bye-bye. Afternoon mga ka-Agritipids. Kaparmers, kamanalo ka nagsasaka ulit. Time check 2:05. At sumilip tayo dito. Puntahin yung YouTube channel natin. May in-upload po tayo dun. Yung karugtong nung pag-ikot natin para makita nyo na masilip nyo. Sa susunod naman sa gitna tayo. At ang pupuntahan natin ngayon, pupunta tayo sa gubat. At mula ngayon, 61, naglalabasan yung uhay ng palay natin ay tignan nyo. Para kantay ka, kukuha tayo ng stick at pupunta tayo dun sa likod. Bilangin natin kung ilang araw sumapaw yung palay natin sa heading stage, okay? Ayan na yung palay natin. Sa oras na gano'n, sakit ng kan. Kukuha lang tayo ng yung sombrero. At makikita nyo naman yung palay na mahina ang dahon. Babaluktot yan kung malakas ang sikat ng araw. At kung mapapansin nyo, yung palay natin ay nakakon naman, nakaganyan. Okay? Ganyan po. Tumingin kayo sa mga plug lip sheep. Kung nasasaktan yung palay, nadadry, babaluktot po yan. Ibig sabihin, kung bumaluktot yung dahon ng palay, hindi maganda yung photosynthesis, hindi maganda yung paghinga niya. Okay? Diyan kasi humihinga na mayroon siya. Ibig sabihin kung na gano'n, hindi strong, kung bumabaluktot yung kan ninyo, kahit dark green na nakikita nyo, kung hindi bumabaluktot, nakabalance po yan. Okay, pause muna. Okay, yun yung LCC sa oras na ito. Yung leaf color index based sa leaf color chart ay makikita nyo na yung palay natin ay kahit hindi natin gagamitin yung sukatan na mayroong level 2, 3, 4 at 5, makikita natin na nasa 4 at pagitan ng 3 to 4 yung LCC natin ay napakaganda pa rin. 3 and 4 or hindi tayo pumupunta sa 5. Okay, ayan na may nakikita ako. Tignan natin kung 61 days ngayon yung paumpisa kahapon nung 60, ngayon yung ikalawang araw. Tignan natin, bibilangin natin kung ilang araw bago tayo magpasapaw. Ito ay binunot ng 15 days o sabihin na natin 16 days at ngayon ay lalabas na panicle exertion mula nung 60 days. Ayan, dito sa likod ganun pa rin, sa shaded ganun din. Okay, ang dami na. Yung sinabi ko sa inyo na sabay-sabay ang dami na. Tara dun sa gubat. Yung sinabi ko sa inyo na halos sabay-sabay na maglabasan, napakarami na. Tara sa gubat, tignan natin yung sitwasyon. Sa 61 days, tignan natin kung ilang araw. Kaya kahit hindi na tayo, ibig sabihin may sapat na sustansya, okay na yung nailagay natin. Kahit na hindi na natin gagamitin yung pampabilis, 5 to 7 days nakasapaw na, ay kahit na normal na lang, ibig sabihin yung naibigay natin dito, naibitaw natin sa lupa, yung sustansya na sa lupa, yung mga microbes natin dyan, organismo na nagtatrabaho na dyan para mag-fix sa mga sustansya para hindi mag-overdose, lalo yung nitrogen, at yung pag-support natin ng foliar, ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer, at yung pag-mix natin sa abono ng hypercompost para may toxic neutralizer tayo at may balance yung pH level natin na hindi babagsak sa acidic. At pag-mix natin sa foliar, yan halos dalawa dahon, okay, pati yung hypercompost ginagamit natin, minimix sa Yieldmore para papasukin sa stomata, ay napakaganda. Okay, yung LCC dito ay nasa 4 at pagitan ng 4 to 5. Tara dun sa gubat para actual natin. Sabi ko nga sa'yo, nasa actual farming tayo. Okay, tara doon. Tignan natin kung ilang porsyento na yung nakalabas. LP 2096 yun nandun. LP 937, halos nagsasabay sila. Pause. Tara doon habang wala pa tayong masyadong linalakad. Kalalaki ng puno nung kwan natin, may planting distance na 25 by 20 po kasi yan. Kalalaki ng puno. Pero nahuhuli itong inbreed natin kaysa yung hybrid. Tara.
para ma-actual natin na masubaybayan nyo ilang araw bago sumapaw yung palay po natin. Ayan. Sana hindi kainin ng kambing itong gilid natin. Papangit. Okay? Ayan na. Tara. Oras ng 2:12. Tara, makaikot pa tayo bago mag-alas-3. At ito, naligtasan natin. Sumasabay na yan na flowering. Bubuka na rin yan. Habang lumalabas po kasi yan, bubuka na rin. Ibig sabihin, hanggang bubuka po yan, palay, pag nakaramdam ng solar sa oras ng 9 AM, kadalasan 9 AM yan, hanggang 3 PM ng hapon, magsasara na po yan. Kaya doon, kung may ipapatrabaho po kayo, huwag nyong paabutin ng 9 to 3 PM nakabuka yung butil. Okay? Kasi yan ay kahit pa chemicals, organic man yan, ay may epekto yan sa butil para masira. Okay? Lalo yung mga pinaglalagay natin, fungicide, mga chemicals, insecticide man yan. Ayan, may binahagi ako dyan. Basahin nyo yung mga description, yung phytotoxicity, yung naibibigay ng kung hindi lahat ng ina-apply po natin ay nakakaganda. Ang sobra ay nakakasama. Okay? Nakakasama rin. Imbis na napakaganda na ng palay natin, ay yun pa yung dahilan para masira yung plug leaf shift. Kaya ingat-ingatan nyo yung plug leaf shift, lalo yung butil ng palay, yung flower. Okay, tara doon. Yeah, pinakita ko na kung paano yung damage ng fungicide. Nasusunog yan. Kung mag-over ay masusunog. Okay? Hindi yung sakit. Talagang makikita nyo naman nasunog. Tara dun sa dulo. Pause muna. Hingi tayo konti ng tubig para aakyat dun. Huwag nating hayaan na mawalan ng tubig sa ganitong sitwasyon at nasa flowering stage. Kalakasang kumuha ng tubig yan. Tapos, para hindi ma-heat stress, baka masyadong mainit. Hanggang sa baba ay hindi maganda. O yan, meron nang nakalabas dito. Mga kuwan pa lang. Dito banda. Mga 1%. Okay? Paumpisa pa lang talaga. Doon, ang dami na doon. Tara doon sa gubat. Pause muna natin. Kapusal na. Diba? Napakakuan na. Yung mga naunang lumabas. Yan o. Yung mga lumalabas na oh. Tara doon sa dulo, mas marami doon para matansya natin. Pause. Yan yung mga yun, may seedborne disease. Kita nyo? Yung mga to, kahit tanggalin nyo na yan, nakasingit na yan, kasi ito magiging dirty panicle din. Ayan yung mga nabansot na nakasingit. O ayan, hindi na lumaki. Ganyan na lang yan. Kung nasaktan, lalo kung nasaktan yung palay, ang hirap mag-recover. Magiging kwan na yan, parang may kwan na sumisingit sa inyo. Meron yan sa inyong palayan, nakasingit. Kaya mag-uuhay yan. Yun yung dahilan na magiging dirty pa. Ilagay natin dito para makita nyo. Yan, dyan natin ilagay para makita nyo kung nag-uhay yan, para sabay-sabay natin makita. Pos. Ito na yung punlaan natin dati. Ayun dami na lumalabas. Kahaba kahaba. Kita nyo, kahaba. Yan. Okay, dami na lumalabas dami na. Dami na. Diba, napansin nyo, halos nakatago. Tingnan natin sa mga ilang araw kung ito naman po sa paspasik karod. Dami na lumalabas Okay, kung yuyuko na yung uhay ay bumibigat, magkakalaman. Yan na yung palay dito. Sa gitna, mas malalaki sa gitna. Okay, ito kasi medyo nakukuhan dito sa gilid na to, yung kalal natin. Nahuhugot yung ibang sustansya. Kaya ang gawin nyo naman, diskarte dyan, ay dagdagan ninyo. Ayun lakas ng tubig bumaba ata. Tara, bumaba ata yung kwan natin, patubig natin. Ito na yung palay dito sa likod. Okay,
Kalalaki oh. Naka-ready na. Bumusal. Bukas marami na. Bukas yan, marami na. O, tignan nyo yung kwan dito. Bumababa yung tubig. May nagpapatubig dyan. Naka-flower O, sumasabay na yan. Nasa kwan na tayo. Panicle extension, flowering stage. Kung kalahati na yung nakalabas dyan, ibig sabihin sa heading stage na. Pag sumapaw na lahat dyan, nakalabas na po lahat. Ayan o, bumabalik yung patubig. Ayan. Bumababa papunta dito. Yan na. Papasok natin dyan. Sayang, yun. Bubuksan natin ito. Ayan o. Yan yung LCC, napaka-healthy. Okay. Kuan pa lang, yung lumalabas, nasa sakto pa lang. Nasa 2 to 3%. Ayan, wala namang kuan o exitan. Dito na lang natin i-exit. Para mapatubigan natin ito. Mapalaliman natin tong taas. Galing dyan, sa kabila. Mukhang nagpapatubig lahat yung mga kabila na puno. Yan. Ganyan na lang. Tubig dyan. Kung hindi umiikot yung dyan, hindi matubigan. Kung nagpapatubig sila. Ayan, magli-level ngayon yan. Pag na-level ganito, tataas. May taas natin ng ganyan. Ayos. Okay. Sharing is caring. Mayroon na tayong na-assist dito. Na pang wala pa, 1 to 3%. Tara, sakto pa lang. Okay, sharing is caring. Tara na. Cut. Yan na yung palay dito sa taas. Dami nating ahanin po dito. Kung masagadan na natin yung batok nito. Face by the